Hello mga Kalodiwaps, welcome back to my YouTube channel again. And for tonight's video, ipapaliwanag ko po sa inyo kung para saan yung placement fee or ano yung placement fee at ano pinagkaiba ng placement fee sa commitment fee. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, nasa 7-Eleven kasi ako ngayon, kaka-out ko lang sa work. And naisipan ko lang mag-vlog kasi may nagtanong sa akin kung para saan daw ba yung placement fee. So sasagutin ko to. Sasagutin ko yung tanong niya pero binlog ko na para mas ma-explain ko po ng maayos kaysa i-chat ko. Kasi kapag once na nag-chat ka kasi, sa mga nagtatanong sa akin sa Facebook account ko, ang hirap po kasi talaga mag-chat. So, I decided na i-vlog na lang para makaalam din yung ibang aplikante na gusto magtrabaho dito sa Taiwan. So, ayun, pasensya na medyo maingay kasi nagre-refill sila din sa likod ko. Nasa 7-Eleven ako ngayon. So, ayun, ano ba yung placement fee? So, sa madaling salita, ito po yung binabayaran natin sa agency dahil hinanapan nila tayo ng employer kung saan pwede tayo magtrabaho dito sa Taiwan as a factory worker. Okay? So, ano po ba yung ano po ba yung ng placement fee? Bakit ang laki? Kasi ang placement fee po kasi talaga is nagre-range siya ng mga 60,000 to 70,000 pesos. Okay? So, binabayaran yan bago tayo makapag-flight dito papuntang Taiwan or upon signing of contract. Kasi ang policy kasi is upon signing of contract, dapat kalahati muna ng placement fee ang babayaran natin. Then, yung remaining balance is babayaran na po natin yun kapag once na may ticket na po tayo paalis or papunta dito sa Taiwan. And also, depende po kasi yan sa agency, yung mga hawak nilang company kung may placement fee or no placement fee. Kapag no placement fee naman po ang napuntahan yung company, hihingan pa rin po kayo ng agency ng tinatawag na commitment fee. So ano po ba yung commitment fee? From the word commitment, okay? Kapag once kasi na hired na tayo, nakapasa tayo sa interview, ang next step po niyan is medical. So nakapasa ka sa medical, ang next step po niyan is TECO. So bago kayo mag TECO, pinaprocess na po kasi yung mga documents natin, lalo na po yung contract, pinapa-authenticate po yan nila, tapos dadaan pa yan dito sa government sa Taiwan, then after po, noon is dadaan na naman po yan sa government yan sa Pilipinas, dadaan po yan POEA, sa DMW, so marami pa pong agency, government agency na pinagdadaanan yung mga documents po natin. So, hindi po siya ganun kadali, okay? So, kaya nga ho natatagalan eh. Yung iba nga, umabot pa na ilang months bago makapag-TECO kasi doon parang natatapos yung process ng mga documents natin. So, depende po rin po yan sa company dito sa Taiwan kung mabilis sila mag-process ng mga documents. So, yun po yung totoo. So, after po nun, hindi na po talaga dapat nagba-back out yung aplikante kasi um, dahil nga po sa process, in-expect na po tayo ng company na makakapagtrabaho tayo dito sa Taiwan. So, sayang naman kung mag-back out. Kaya nga, ang ginagawa ng agency, hinihingan po tayo ng commitment fee. Again, hinihingi lang po ng agency to sa mga company na no placement fee. Okay? Pag mga may placement fee po kasi na company, hindi na po tayo hinihingan ng commitment fee. So, magkano po yung commitment fee? Mga nasa around 20,000 po yung commitment fee. So, dapat makapagtrabaho ka talaga dito sa Taiwan. Pero kapag once na may mga emergency cases or may mga cases kasi na i-withdraw mo yung contract mo or nagkaroon ng emergency at hindi ka nakapagpatuloy na magtrabaho dito sa Taiwan, yung commitment fee nyo po is hindi nyo po makukuha. Okay? Kasi nga, committed nga po kayo. Ano po ba yung mga reason kung bakit hindi po nakakatuloy dito sa Taiwan? Lalo na po sa mga babae. Lalo na yung mga hindi nila inaasahan na buntis sila. Like for example, kakatapos ng medical. So, negative kasi alam ko, nagpe-pregnancy test ang mga babae. So, palagay natin, meron kayong partner, meron kayong asawa, meron kayong jowa. So, dahil nga papunta na kayo dito sa Taiwan, so nagtsuktsak kayo. Tapos, may nabuo na hindi mo alam. Tapos, before kayo mag-flight, nabuntis ka. So, ayun, hindi ka makakapag-trabaho dito sa Taiwan. So, yung commitment fee nyo po is hindi nyo po makukuha. Ganyan. Pero kapag once may ticket na kayo, may flight date na po kayo, at hindi po kayo nag-back out, yung 20,000 po is ibabalik po sa inyo. Refundable po yun. Okay?
mga makukuha nyo yun, mga 2 days or 1 day before yung flight nyo, ibabalik po ng company or ng agency yon yung 20,000 na yun. So, di ba? So, parang wala rin. Basta, committed ka lang talaga na makapagtrabaho ka dito sa Taiwan. Kasi nga, ina-expect na tayo ng employer natin dito. Or some cases kasi, like for example, wag naman ho sana, may nadisgrasya or may namatay sa family nyo, kaya kayo hindi nakatuloy kasi mas pinili nyo na asikasuhin or pinili nyo yung family nyo, kaya hindi kayo nakapag trabaho dito sa Taiwan. So, winidraw nyo po yung contract nyo. So, yung commitment fee po is hindi nyo po makukuha. So, yun po yung, ano nun, yun po yung condition nun. Pero kayo mag-alala kasi kung malaki yung placement fee and also the commitment fee, nag-offer naman po si agency ng mga lending. May mga partner lending company naman po yan sila na pwede kayo mag-lending. Tapos, pagdating nyo dito sa Taiwan, sa kanyo pa po siya babayaran. So yun idol, sana nakatulong yung information na yon and hopefully, ma-share nyo po to sa mga first time po ng mga aplikante na gusto magtrabaho dito sa Taiwan.